Kung ikaw ay pagod na sa takot, sa kaba, sa mga gabi ng pagluha at pag-aalala, kung naghahanap ka ng isang sagot, isang liwanag, isang tinig ng pag-asa, ito ang mensahe para sa iyo. Ngayong araw, ibinubunyag ko sa iyo ang 7 makapangyarihang katotohanan mula kay Jesus. Mga salitang kayang palayasin ang dilim sa puso mo at dalhin ang liwanag ng kapayapaan. Pakinggan mo ito hanggang dulo. Dahil maaaring sa gitna ng bawat linya ay naroon ang mismong sagot na matagal mo nang hinihintay. Kung nararamdaman mong may kakilala kang nangangailangan din ng salita ng Diyos, ibahagi mo ito. Dahil minsan, isang video lang ang kailangan para bumalik ang pag-asa sa isang pusong halos bumitaw na. Huwag kang matakot, ako'y sumasayo. Isaias 41:1-0. Huwag kang matakot, sapagkat ako'y sumasayo. Huwag kang manglupaypay, sapagkat ako ang iyong Diyos. Palalakasin kita, tutulungan kita, at alalayan kita sa pamamagitan ng aking matuwid na kamay. Ito ang tinig ng Diyos na nagsasalita sa puso mo ngayon. Hindi ka nag-iisa, hindi ka iniwan. Sa bawat sandaling akala mo'y walang nakikinig sa dasal mo, naroon siya. Tahimik siyang nakikinig, dumadamay, at naghihintay sa sandaling handa ka nang lumapit muli. Hindi kailangang perpekto ka. Hindi mo kailangang itama muna ang lahat. Ang kailangan lang ay ang puso mong handang maniwala muli. 2. Binibigyan kayo ng kapayapaan. Juan 14:27. Kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo. Ang aking kapayapaan ay ibinibigay ko sa inyo. Hindi ito gaya ng ibinibigay ng sanlibutan. Ang mundo ay magbibigay ng kapayapaan na panandalian lamang. Kapag maayos ang sitwasyon, kapag may pera, kapag tahimik ang paligid. Pero si Jesus, nagbibigay ng kapayapaang hindi kayang tibagin ng bagyo. Kapag naroroon siya sa puso mo, kahit gumuho ang mundo sa labas, may panatag sa loob. Ito ang kapayapaang hindi naunawaan ng mundo, pero tiyak sa mga nagtitiwala. 3. AKENG Liwanag ng Sanlibutan, Juan 8:12. Muling nagsalita si Jesus sa kanila, Ako ang ilaw ng sanlibutan. Ang sumusunod sa akin ay hindi nalalakad sa kadiliman, kundi magkakaroon ng ilaw ng buhay. Alam mo yung mga panahong karang hindi mo na alam kung saan ka tutungo. Parang gulong-gulo ang isip mo at walang direksyon. Si Jesus ang ilaw sa gitna ng dilim. Hindi siya basta nagbibigay ng direksyon, siya mismo ang daan. Kapag hindi mo na alam kung ano ang susunod mong hakbang, lumapit ka sa Kanya. Kahit anino ng nakaraan mo ay hindi hadlang para maranasan mo ang liwanag niya ngayon. 4. Dumating upang magkaroon sila ng buhay, ganap. Juan 10:10. Ang magnanakaw ay dumarating lamang upang magnakaw, tumatay, at manira. Dumating ako upang ang mga tupa ay magkaroon ng buhay, isang buhay na ganap at kasyasya. Hindi ka nilikha para mabuhay sa takot. Hindi ka looban ng Diyos na araw-araw ay umiyak ka sa sulok at tagong nasasaktan habang muminingiti sa harap ng mundo. May inihandang buhay si Jesus para sa iyo, punang pag-asa, layunin, at kagalakan. Hindi ito nangangahulugang walang problema, pero nangangahulugang may kapangyarihang dala ang bawat araw mo. Dahil kasama mo siya, kahit gaano pa kapait ang kahapon mo, hindi nito kayang hadlangan ang biyayang naghihintay sa kinabukasan mo. 5. Essay aking mga sugat, kayo'y gumaling, Isaias 53:5. Ngunit siya ay nasugatan dahil sa ating mga pagsuway, siya ay binugbog dahil sa ating mga kasalanan. Ang parusang sa atin ay nagdulot ng kapayapaan ay napasa Kanya, at sa pamamagitan ng Kanyang mga sugat, tayo ay gumaling. Bawat sugat na tiniis ni Jesus ay para sa iyo. Hindi lang para sa kaligtasan ng kaluluwa, kundi para sa paghilom ng puso, isipan, at katawan. Kapag hindi mo na alam kung paano babangon sa sugat ng kahapon, alalahanin mo.
May Diyos na dumanas ng sakit para sa kagalingan mo. At walang sakit na mas malalim kaysa sa pagmamahal niyang handang magpatawad at magpanibago. 6. Hindi kita ayuan o pababayaan. Hebreo 13:5. Huwag kayong magmukmok sa pagnanasa sa salapi, kundi kayo'y masyahan sa anumang mayroon kayo. Sapagkat sinabi ng Diyos, hindi kita iiwan ni pababayaan man. Sa bawat gabi na umiyak ka ng mag-isa, sa bawat sandaling parang walang nakakaintindi, sa bawat panahong tinanong mo ang Diyos, nasaan ka? Ito ang sagot niya, narito ako. Hindi kita iniwan, hindi kita iiwan. Ang presensya niya ay hindi palaging sigaw, minsan ay bulong lang. Pero totoo, buhay, at sapat para mapanatag ang puso mo. Ito, lumapit kayo akin, kayong lahat nabibigatan. Matthew 11:28-30. Lumapit kayo sa akin, kayong lahat na napapagal at nabibigat ang pasanin, at kayo'y aking papagpapahingahin. Asanin ninyo ang aking pamatok at matuto kayo sa akin, sapagkat ako'y maamo at mapagpakumbabang puso. Makakasumpong kayo ng kapahingahan para sa inyong mga kaluluwa. Hindi mo kailangang buhatin lahat mag-isa. Hindi mo kailangang patunayan ang sarili mo sa mundo para maramdaman mong mahalaga ka. Si Jesus mismo ang nagsabi, lumapit ka sa akin. Agod ka na. Umiyak ka na naman sa gabi. Nagsasawa ka na bang magpanggap na okay? Ito ang paanyaya niya, isang yakap, isang tunay na kapahingahan.